Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga taga-subaybay ng programang Ang Tipo Kong Negosyo, dito po sa inyong himpilan DZRB Radio ng Bayan, 738 kHz sa inyong talapahitan at sa aming sister station na DWBR FM. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner si Director Thelma Dumpit Murillo. Director Thelma, good morning. Yes, good morning partner Tess at syempre good morning sa ating mga suking taga-subaybay sa ating programa na sumasa inyo tuwing Biyernes. Kamusta ka na, partner? Mabuti. At ang init ng panahon ngayon, marami nagrereklamo. Director Thelma, di ba? Mainit talaga. Mainit ang ulo tuloy ng mga tao. Naku. Dahil mainit ang panahon. Pero dapat ay magsaya tayo. May bago na tayong papa. Diba? May bagong papa. May bagong Correct. papa. May bagong papa. Si Papa Francis. Yes. Yan, Pope Francis. So, lahat ng mga Katoliko nagbubunyi, di ba? Lahat ng mga kabilang sa religion na Catholic. Ayan. Samantala, yung mga may bagong papa naman dyan, na mga nakikinig sa atin ngayon, good morning din sa kanila. Lalong-lalo na sa ating kaagapay dito sa studio, si Miss Marela Jem Castro at si Miss Marjorie Posas. May bagong papa ba kayo? Wala daw pala. Mga naghahanap pa ng papa yan. So, habang naghahanap sila, magpalamig muna sila. Correct. Good morning din kay Engineer Rita de los Santos, Engineer Jun Paladan. Samantala, Director Thelma, nasa line na natin yung ating unang makakausap para makapagpalamig tayo ng maayos ngayong umaga ng Biyernes, March 15 na ang dali ng panahon. Correct. Sweldo na naman. Okay. So, ngayong sweldo, saan ba magandang pumunta at magpalamig? Saan nga ba? Yung iba na pupunta sa mga mall para makatikim ng malamig-lamig na temperatura. Okay. So, ang una nating panauhin, si Mr. Adrian Adriano, ang owner ng Moonleaf Milk Tea Shop. Yan, uso-uso itong mga milk tea, partner. Masarap yan, Okay. Gustong-gusto ko yung lasa niyan. Paano ba naiiba itong Moonleaf sa ibang mga milk tea shop? Tanungin natin si Mr. Adrian Adriano. Good morning to you, sir. Hi, good morning. Good morning po. Yes, well, our tea shop po ay basically Filipino-owned brand. Maraming mga nag-aakala in-import namin yung produkto galing sa Taiwan. Pero actually, ang in-import lang namin dito ay yung raw materials. Okay. Pero it's a Filipino-owned brand. Okay, so it's a homegrown brand. Yes. Homegrown yan, ha? Homegrown, yes. Okay. And when did this start? It started last October 3, 2010 sa Teachers Village, dun malapit sa UP. Okay. Tapos, sino yung mga naging una mong kliyente? Tsaka bakit dun mo tinayo sa Teachers Village? Noong time na yun kasi, wala pa masyadong milk tea. Ang mga milk tea stores noon malapit sa mga Chinese community. So sabi ko, baka magandang itayo near the schools. So, start ko yung sa UP kasi nag-aaral ako doon. So, ang
pinaka-customers ko nun, yung mga UP students. I see. Yan, Yes. partner, di ba gusto natin tinatanong sa ating mga guests, ano yung nag-uudyok sa kanila para magtayo ng negosyo? Yes. Diba? Ano yung nagsilbing inspirasyon Oo. para makapag-put up ng ganyang klase ng business? Mr. Correct. Adrian? Actually, ako, nung time ko, galing ako sa pag-aaral noon. So, Fresh out of college. yes, from college. Sa Taiwan ako nag-college. Aha. So, pagbalik ko ng Pilipinas, actually, ang first business ko, nagbenta-benta ako direct selling ng mga badminton goods. Kasi mahilig ako mag-badminton. Pero, sabi ko, after 1 year, sabi ko parang gusto ko na pumasok ng career. Gusto ko na magtrabaho. Pero, napansin ko nung time na yon, yung trend for milk tea, parating na sa Pilipinas. So, maski wala akong pera noon, tinry kong tayo yung business kasi nararamdaman ko talaga na papatok siya sa Pilipinas. Oh. Ayun. Wala ho kayong nakatuwang sa pag-put up ng ganyang klase ng Partner? business? Walang Sarili nyo partner? lang? Oo. Actually, meron akong consultant/partner sa Taiwan. Pero sa Philippines, ako lang. Napansin ko, Director Telma at Mr. Adrian, patok na patok talaga sa mga estudyante itong milk tea. Sa palagay nyo, bakit po nila nagugustuhan ito? Yes, kasi yung timpla namin dito sa Pilipinas, ginawa naming mas matamis. Sa Taiwan kasi, yung timpla dito, hindi ganon kasing tamis. Pero sa Pilipinas kasi, yung lasa ng mga Pilipino, mas gusto nila ng matamis. So, mas pinatamis namin yung yung lasa. Ayun. Tapos mas mura pa siya. Mas mura sa iba, mga branded. Yes, sa mga ibang milk tea shops, Oo. mga 10 to 20% na mas mura kami. Really? Okay, so Yes. ano naman yung mga obstacles ninyo na naranasan sa pagtatayo ng negosyo? Nung nagsisimula kami, sobrang nahihirapan kaming mag-forecast nung demand. Kasi wala dito yung mga produkto sa Pilipinas. Oo. Tapos, hirap kaming mag-forecast ng demand kasi sobrang taas. Hindi namin pag nagpadala kami ng goods galing sa Taiwan, laging mabilis na uubusan kami ng goods. Kasi pagdating dito sa Pilipinas, mga siguro 2 to 3 days ubos na. Talaga? Kasi yung demand sobrang laki nung time na yon. Hindi namin makuha. I see. Ngayon po, Yes. pagkatapos nyo pong mailunsad itong mas matamis na milk tea dito sa Pilipinas, ano po ba yung ibang mga produkto o mga bagong products na inyong ilo-launch mula sa Moonleaf? Well, right now, mas gusto namin maging cafe type na milk tea store, meaning yung may sit-in, so may dining area. So, we wanted to put siguro mga pasta, food stuff na pwedeng kasama nung drink namin. So, yun yung mga ila-launch namin, mga siguro after 2 to 3 months. Okay. Mga food alternatives. Yeah. Malapit-lapit Do you na. Good think luck that, po, this is just a craze, Adrian, or it's here to stay? I think, well, maraming gumaya na dun sa business kasi very lucrative yung business and marami talaga yung mataas yung demand, katulad ng sabi ko dati. Pero sa tingin ko, since it's a beverage, I think it's here to stay kasi marami naman siyang other concoctions. Hindi katulad ng yogurt. Innovating and inventing new flavors siguro, no? To sustain Yes, your business. always. Oo. Then what about your expansion plans? What do you, ilan na ba kayo ngayon? Nasa 37 to 38 branches na kami ngayon. Wow, Dami. 37. And how much is a franchise for those interested?
For those who are interested to franchise, they could visit our website Okay. at www.moonleafteashop.com or visit our Facebook page, Moonleaf Tea Shop. Okay. Or Nandun they could lahat call pati us. presyo. Yeah. Okay. Sige, Ayan. so, Hello. Yes. Aha. Okay, so Mr. Adriano, yung pong mga successful businessman like you ay talagang kinukuha na po namin ng tips yon para dun sa ating mga listeners na nag-aantabay din ng inyong mga maya advice sa kanila. So ano po yung inyong masasabi or maipapayo po sa kanila, sir? Okay. Sa mga listeners, kung meron kayong idea, make sure that pag may naisip kayong idea, you write it somewhere. Kasi yung mga ideas na yan, minsan yan yung idea na magbibigay sa atin ng success. Usually, makulit yung mind natin. So, pero hindi natin natututukan. Nawawalan tayo ng focus kasi may mga trabaho tayo or busy tayo sa pag-aaral. So, I think isang magandang habit is to have a notebook na nandun lahat ng mga business ideas. And then, kapag nagkaroon ng time, make sure to make a good business plan out of it. And then, just do it. Usually kasi, yun naman yung nangyayari. Ang daming gustong gumawa ng business. Pero they just don't do it. Natatakot sila. oo. Tsaka yung So, just do it. di ba yung partner natutunan ko dyan, if you fail to plan, you plan to fail. Parang gano'n. Ganun Dapat nga meron ka talagang plano how to execute. Otherwise, it remains to be a dream, di ba? Correct. So, let's thank our guest, Mr. Adriano, for your time. Sa uulitin po. Thank you. Saan ba kayo, wala kayong balak pala na mag-expand abroad or bring your brand abroad? We are trying to bring the brand to Indonesia and Sri Lanka. Siguro Wow. this year. Oo, wala pa ba doon? Mainit din. Okay, well, good luck to you. And we hope to visit one of your outlets. Thank you, Mr. Adrian. Thank you. Okay. Welcome. Ayan. Si Mr. Adriano, ang owner ng Moonleaf Milk Tea Shop. Ating una nakausap. At maya-maya, marami tayong makakausap pa, Director Telma, sa aming pagbabalik mga kaibigan. Kaya dyan naman kayo. Sandali lamang po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kathleen Joy Atienza ng Far Eastern University. Nag-aanyayang laging makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service. Hatid sa inyo ng himpilang ito ang mga programang may makabuluhang impormasyon at balanseng pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Halina't makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service dahil dito, konektado ka! 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Sina Direktor Thelma Dumpit Morillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bet ko yan. Segmentong Bet Ko Yan sa pagpapatuloy po ng programang Ang Tipo Kong Negosyo, Director Telma. Yes, at usaping sa malamig pa rin ang ating pag-uusapan. Yes, Oo. sa malamig pa rin. Sa mga naiinitan dyan, ito mas paborito kong kainin to. Mas gusto ko. Ice cream. Nasa linya na natin ang may-ari ng Sebastian's Ice Cream Studio. Let's welcome Mr. Sebastian Ian Carandang. Good morning, Mr. Carandang. Good morning. Thank you for having me. Yes, and thank you for finding time. First of all, we'd like to find out how long has Sebastian's been in the market? Probably around this point, maybe magsasabi natin magsa 7 years na rin siya. 7 years. Would you consider yourself as already commercial or still niche or what? Definitely still niche.
I mean, we only have 3 shops. We have only 1 reseller, and there's a lot. I mean, I would love gusto ko to open in more shops, more places, pero it's like we're still independent. We're still like, we're still privately owned. We're not a big company. So yeah. So hindi pa kayo nagfa-franchise, ibig sabihin? No, hindi pa nagfa-franchise. So sa akin, for me, like presently, like control is very important. Control and freedom. It's like, a lot of what gives us what makes Sebastian special is because I'm free to experiment and to try all these directions. And parang like when pag mas maraming tao are involved with syempre if they have money involved, may karapatan sila to have input. Hindi lang pwede na bibigay ko yung pera ko sa'yo tapos bahala ka nang gawin mo. Like you have responsibility to your investors kung ganon. And for me personally, it's like I want control is more important. Freedom is more important than having more additional capital if that comes with strings attached. Okay. I'm curious because you graduated with a fine arts degree from UP Diliman. Yes, yes I did. And how did you get into ice cream? Malayo-layo yata yun. Actually, no. It's funny enough, but my fine arts training, that's eventually what I ended up doing. It became your outlet, your medium. Yeah, basically, it's like what I was trained in fine arts. What UP does the best is that it really teaches you how to develop your concepts and learn how to fully flesh them out. I mean, my strength before was that I had good ideas, I had good concepts, but I never really followed through. Ang pag-iisip ko lang, basta magandang idea ko, it's better than the others. But the thing is, if you have a good idea, but if it's executed poorly, it means nothing. That's right. So that's what UP taught me, and it taught me how to. It's the discipline that you learned. Yeah, and how to just keep your mind open. That's what it taught me about in terms of just getting ideas. In that you really have to. It's about feeding as much information and ideas and concepts from any source, anywhere, be it from your surroundings, from the people that you meet, from movies, from TV. Then you kind of have to let it percolate and leave it alone. Then you have let your subconscious mismo put the ideas together, and it can take time, but it's like the more tools, the more information you put in, it's going to be there forever. Something that I saw 5 years ago, then there's something that I can connect it with something I see today, and then those two things can come together and they click, and I can do this. I'll try that. So they sort of come into place, fall into place. Yes. Yes. Pero mahirap bang gumawa ng ice cream? Honestly, hindi. The only thing ang mahirap is that the equipment. When I started, 6 years ago, there were no ice cream makers here. I had to ask my balikbayan tita to bring one from the States. It is so different from now. All I can say that the biggest hadlang, honestly, is the machine. Well, I mean, and even now, that's not even the case. That with ice cream, kasi it's a very forgiving medium, na isipin mo if you make say vanilla ice cream and it comes out and medyo mali ang timpla mo, you can just melt it, then put it back in the machine and churn it again. It's pwedeng iretoke. Yeah, you can't do that with cookies. It's ay nasunog yung cookies, sige turugin ko tapos bibigyan ko ulit. Oo. Director Telma, sa palagay ko ang mahirap na parte dito yung sa pagsisimula pa lang kasi parang mag-experiment ka ng mga flavor kapag homemade ice cream yung ginagawa niyo. So sa inyo pong naranasan, Mr. Sebastian, ano po yung flavor na sa palagay niyo ay naibigan ng mas maraming tao? And how did you come up with your flavors? Yes. Well, yun nga, every flavor has its own story. That's what I like to say. Oh, that's nice. That, it really depends. There are some flavors that they come na lang that I see a dessert, either in a magazine or maybe, in a restaurant, and I say, oy, okay to. I like the flavors that came together here, what they combine. Let me see, want to see what I can do with this. Or sometimes it can be I'll be in the grocery. I still like to go to the grocery every Monday and shop for ingredients na, I could have just left everything up to order, but I like to go to the grocery and I like to see what's there. Yeah. And if I see something new and interesting, it's uy, okay to. Parang anong paglalaro ko na to? Anong pwede kong gawin dito? So it's really a hobby for you and more than a business. It kind of has to be. It's
that's where it is. Yeah, it's not a job. That's where for Sebastian's really, like, if anyone asks, it's like that's our biggest strength. It's our creativity. It's our ideas. Na maski paano, like whatever happens, I'm there. I'm the one like coming up with new products. And yun yan. Sorry, what was the question again? I lost my track. Okay, now I forgot to ask you. Sebastian, that's your real name? Actually, no. It's Ian. Or rather, it's Jose Feliciano. Jose Feliciano. Yes, okay. like the guitar player and singer, like Feliz Navidad. My dad was a fan. Okay. So why did you call it Sebastian? Well, it was back then when we started. I still had two partners, like from business college. Like, we right now, like, it's just a single entity na nga. Like, my family and I, we bought them out. But at the time when we were planning it, it was at the end of a long day. We were like planning all of these things, putting everything together. Then one of us realized, hey, we still don't have a name. It's like, then one of my friends said, it needs to be something that it shouldn't be too literal. Like, it's like swirls or scoops or anything like that. It has to be something more of a feel of what we're trying to do. And he said, like, something like Sebastian's. It's soft. It sounds a bit elegant, but not naman too frou-frou. And it's personal. And, we were just like, oh, okay, that sounds good. Let's go with that. And it was only years later, as in no joke, that, people are saying, your name is Ian, so Sebastian, ikaw yan, no? And I'm like, Kinonect nila. Doon pala nagsimula yun. Oo. So, doon nila kinonect. But I'm curious, how are you able to compete with the other artisanal gelato or ice cream? Well, I was saying before, like, that is how I compete in that. It's like, basically, with artisanal ice cream, it's like, it's really a personal thing. It reflects the personality of the one making it. So so it's like with Pinkerton, you have Alexandra Rocha, with Mary Mo, it's Kelvin Ngo. So it's their own. That's the wonderful thing about artisanal makers. It's talagang it will be really different. Maski paano, like, each person can make their own vanilla ice cream, and it will taste different. Kasi parang yung pagkakatao nila, their point of view, their approach. Different formulas. Kumbaga, yes, exactly. One vanilla flavor for one brand is still different from another vanilla flavor. Exactly. Ayun. And like for Sebastian's, I could say like what we bring to the table is that for me, I wasn't formally trained in culinary, not at all. Like for me, like if anything, my training was in art. Yeah. So it's like that's my approach to it. Like it's kind of like the late Ed Kimson, who just passed away. Yes. That he was never trained. He was never trained in culinary. It was all self-taught. And it was because of that that medyo like the rules didn't apply to him. So like the usual barriers that maybe that are drilled in by culinary school, like like don't do this, don't mix red wine with white wine, you can't pair this and that. Like he didn't have any of that. So that's puro wido yung kanya, wido. Tapos siguro recipes passed on from from one generation to another. Okay, that's true. Tapos dinagdagan na lang niya to make it his own. So, how many outlets do you have already, Ian? Right now we have 3. You have three? One in Katipunan in front of Ateneo. Okay, and what are your plans for expansion for this year? Well, definitely like I want to look into more distribution actually, not just like not opening a shop. In that, we have like one reseller in Makati. It's called The Market. The Market Deli, and like where they sell our pints, our ice cream, our and our bars and our burgers. And I want to look more into that. Like the goal is to just really bring our ice cream to more people, to have it available to more people while staying true to our brand. Right. So more brand awareness for this year. Yes. Oo. At sa mga maghahanap ng ice cream ngayong darating na summer season, what do you think is the best flavor na inyong may offer sa kanila, Ian? For summer, actually may bago kaming theme ngayon na gusto ko na I'm celebrating yung prutas ng in-season for the summer. So, gumagawa ako ng mga sorbet. Actually, it's not ice cream na, yung sorbet ginagawa yan na walang cream, walang gatas, walang dairy. It's pure fruit na may asukal. So, ang gusto ko talaga gumagawa ako ng fruits in-season. So, mga iba't ibang, so throughout summer, gagawa ako ng mga sorbet na depende na sa mga anong fruits na nakikita ko na lang sa market. As in,
the beginning of the week, pupunta ako sa market, tignan ko anong nandun, anong sariwa, tapos gagawin ko yung survey. So, actually, ang unang-unang gagawin namin flavor na lalabas today ay kamyas. Kamyas? Wow! Kamyas Ibang sorbet. klase yun, ah. Oh, Hindi kaya umasim yung mukha ng mga Yun nga, kamyas. dami tao nga nagugulat nga, pero nalilimutan ng tao, kamyas, prutas rin yun, galing sa puno. Naisip ko lang asim-asim nga ng kamyas, di ba? Kasi pang ano, sinigang. Pero yung ganun parang, yung kalamansi, ginagawa natin, maasim siya. Pero sino man kumakain ng kalamansi na diretso lang, di ba? Parang syempre, pag nalagay yan sa mga desserts, tinadano yan ng asukal. Yeah. So sinubukan ko yan sa kamyas. Dayap sorbet. Oh, actually, yun yan. Lahat yan ang mga tinitignan ko. Dayap, dalandan, buko Well, good juice. luck to you, Ian, and hopefully we'll try one of your flavors before the summer ends. Oh, thank you. Looking forward to it. I hope you do. I hope you enjoy it. Yes, and good luck. Good luck and thank you, All Ian. right. Yan po mga kaibigan, si Mr. Sebastian Ian o Jose Feliciano, ang dami niyang pangalan, ano, Director Telva? Oo nga Feliciano Carandang, ang owner ng Sebastian's Ice Cream Studio at ating nakausap sa bahagi ng bet ko yan. Magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo, sandali po lamang. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Una sa balita, laging pasok sa banga. Yan ang DZRB 738 kHz, naghahatid ng totoong balita. Ako nga pala si Maki de Guzman, Mass Comm student ng Trinity University of Asia, para sa Radyo ng Bayan. Konektado ka! Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. 39 minutes after 8 and this time... Akin ka na lang. Shabam, shabam. Ya-la-la-la-la-la-la-la. Shabam, shabam. Ya-la-la-la-la-la-la. Shabam, shabam. Ya-la-la-la-la-la-la. Shabam, Sa segment na Akin Ka Na Lang, ang ating pag-uusapan naman ay tungkol sa cool cards. Bakit kaya cool, Director Telma? Ating alamin yan. Okay. Tawagan na natin ang ating susunod na panauhin para, naku, importante ito yung ating mga taga-subaybay. Pakinggan ninyo, baka gusto ninyo mag-umpisa ng negosyo sa murang-murang halaga. Eto na. Pakilala mo na, partner. Nasa line na po natin si Miss Maricel Amanjin, na siyang Sales and Marketing Manager ng Miguelitos International Corporation. Miss Maricel, Jean. Hello, ma'am. Good Yes, morning. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Maricel. Welcome to the program. Yes, it's our pleasure to be invited. Maraming salamat po. Actually, this is our first time to be interviewed over the phone. Oh, okay. There's always a first time. Yes. Okay. Anyway, we're interested to find out what business opportunities do you have to offer to our kababayans who are interested in opening or starting a business on their own. Actually, marami po tayong business opportunities kasi when we say Miguelitos International Corporation, hindi po tayo kasi nag-stick out lang when it comes to franchising business. So, since manufacturing company rin po kami, marami kaming pwedeng ibigay na business opportunity sa mga tao, lalong-lalo na po sa yung hindi kaya pa na mag-open ng business when it comes to franchising. Okay. So, kung kagaya po sa mga tao ngayon, lalo na magsa-summer, so pwede po tayong mag-start ng business natin na sarili in less than 5,000 pesos. Really? Less than 5,000? Yes. Actually, lesser pa. Oh, anong negosyo yun? Yes. Paano Opo. makikita doon? Actually, kasi nga po di po pa franchising business kami, so meron kaming mga food carts, pero at the same time, since kami ang nagmamanufacture ng produkto namin, lalo na ngayon na magsa-summer, we have a franchising concept na tinatawag naming Vanilla Ice Pearl. So kung wala naman po tayong pang-franchise pa, pwede po tayong gumamit ng blender lang. So, just a blender and then yung premix na ginagamit namin. So, pwede po kayong gumamit ng premix na tinatawag naming Shaky Shake
na nasa murang halaga lang, less than 100 pesos lang po yung pwede nating maging puhunan doon. Pwede tayong sa labas ng bahay. So, yun po. At pwede na tayong mag-start ng business. Wow. So, yun yung pinakamura natin na pwedeng gawin. Oh, wow, that's great. Yes. Ngayon ko lang narinig dito, partner, meron palang ganitong mga produkto na pwede mong maibenta. Yes. Oo, para naiba naman. At Director Telma, nabalitaan ko na siya ay pamangkin pala ng mga owner talaga nitong Miguelitos International Corporation. Yes, ang owner po ay si si Mr. and Mrs. Marlon and Michelle Aman. Totoo po yun, ma'am. Okay, so na-witness niyo po kung paano sila talaga nagsimula sa ganyang klase ng business. Yes po, totoo po yun. Kasi po, nung bago sila ikasal in 1997, nakita ko po kung paano sila nag-start. Kasi year 2000, tumira po ako kasama nila sa bahay habang nag-aaral ako after graduation ng high school. So, nakita ko po kung paano sila nag-start ng negosyo, kung ano yung mga pinagdaanan nila hanggang sa eto na nga po, nabuo na yung Miguelitos International Corporation. So, napakaraming bagay ang pinagdaanan, ang mga nalagpasan bago po namin narating yung ganito nilang estado sa buhay ngayon. Nako. And finally, cart franchising yung kanilang kinabagsakan na business. Sa palagay niyo, bakit yan ang naging successful? Sa kabila ng lahat ng mga na-try nila halos na negosyo, no? Opo, totoo po yan. Kasi nag-start po sila, isa sa mga sinubukan nila na negosyo is yung pag-deliver or pag-distribute ng ice cream premix sa mga mayroong ice cream machine. So, dun po sila nagka-idea na bumili ng isang ice cream machine na sarili nila mismo and then i-display po nila yun sa may bahay nila. Mayroong nakakita na ay magandang negosyo to, baka pwede nyo akong gawan ng ganito rin sa inyo. So doon nag-start yung concept na sige, i-franchise natin to kasi parang patok siya sa masa, magandang negosyo. So doon po nagsimula yung lahat. So magkano ba ang isang ice cream machine? Actually, ma'am, kung machine lang po kasi yung pag-uusapan, pwede naman pong bumili ang mga gustong magnegosyo. Nagre-range po siya ng 135,000. Pero kung yung... I'm sorry. Mahal pala. Yes, ma'am. Totoo po kasi yung machine natin, ang parts po nito ay galing sa France. So, makakasiguro po tayo na magandang klase po yung machine natin. Okay. So, nagtatagal siya ng how many years, Maricel? Matagal po yung machine natin. Nagtatagal po siya ng hanggang 5 years. Kasi yung pong machine natin, may maintenance naman po tayo and just in case na magkaroon ng problema, meron po tayong assistance na ibinibigay. Meron po kaming technician dito na pwede po namin papuntahan yung lugar kung saan po nandun yung machine or pwede rin pong dalahin sa opisina namin para po ito troubleshoot po namin kung ano yung problema. Ayan, okay. Maricel, please hold your line, At Director Telma, babalikan natin maya-maya si Miss Maricel. Samantala, meron lamang tayong pararaanin. Bayan Patrol Report! Balita mula sa radyo ng Bayan Palawan. Palawan kami. Yes, magandang umaga. Nilagdaan kamakailan ng Pamalaang Palawigan ng Palawan at ng Power Source Philippine Incorporated ang isang kasunduan para sa programang pagpapaunlad ng pailaw sa Barangay Liminangkong sa munisipyo ng Taytay, Palawan. Pinirmahan ang nabanggit na kasunduan ni Palawan Governor Abraham Mitra at John Herman, Vice President for Microgrid Operations for Power Source Group na naka-accredit naman sa Department of Energy bilang Qualified Third Party o QTP Service Contract Provider. Binigyan ng DOE ng QTP ang naturang kumpanya para magpailaw sa mga liblib na lugar na malalayo at hindi na kayang abutin ng NAPOCOR o ng isang local electric cooperative. Nakapaloob sa kasunduan na dadagdagan ng Power Source Group ang grid system capacity para makapagbigay ng kuryente sa humigit kumulang 5,000 residente ng Barangay Liminangkong. Ang Barangay Liminangkong ay matatagpuan mahigit 2 kilometro mula sa lungsod ng Puerto Princesa, halos na sa northernmost tip ng mainland Palawan. Mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan,
Ito si Jomar Kaluna nagulat, konektado ka. Thank you, Jomar. And after Palawan, isunod natin ang Radyo ng Bayan, Dagupan. Dagupan. Nandito tayo ngayon sa isa pong bibisitahin ni Presidente Benigno Aquino III, itong Region 1 Medical Center room complex na kanyang pasisinayaan mga bandang alas 10 po ng umaga sa araw pong ito. Ito lamang po yung isa at ito po yung mauuna na pupuntahan ng Presidente at ito po ay sa Dagupan City. At ang susunod pong pupuntahan ng Pangulo ay sa Dagupan City pa rin pero sa ibang venue sa CSI Stadia, CSI Mall na kung saan kanyang pupuluhin ang mga local leaders at mga community leaders mula sa 3rd at saka 6th districts ng Pangasinan. At saka sa bandang hapon, sa imedya po ng hapon, ang Pangulo ay pupunta po ng lungsod ng Alaminos at kakusapin din po niya ang mga local leaders and community leaders mula sa 1st at 2nd districts ng Pangasinan. At sa kasalukuyan sa Region 1 Medical Center dito po sa Dagupan City na pupuntahan po ng Pangulo kanyang papasinayaan ang bagong Region 1 Medical Center Emergency Room Complex ay handang-handa na po ang lahat dito. Nakaposisyon na lahat ang mga tao rito, mga empleyado, opisyal ng naturang ospital. By the way, itong ospital na ito, pagamutan ay under DOH supervised and administered by the Department of Health. At ang pasisinayaan po rito ay itong ang bagong Region 1 Medical Center Emergency Complex na kung saan ay pinunduhan po ito ng 29.3 million pesos mula sa DOH, but part of it, which is 3.9 million pesos, ay galing po sa income ng hospital. So, andito po ang kanilang spokesperson, si Dr. Michael Canto. Good morning, Dr. Mike. Pagbati mo sa buong Pilipinas, on the air po tayo. Kumusta po ang preparasyon, paghahanda ng Region 1 Medical Center sa pagbisita po ng Pangulong Benigno Aquino III dito sa hospital po ninyo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Handang-handa na po ang buong pamunuan ng Region 1 Medical Center. At dito sa pagsalubong ng sa ating mahal na Presidente, this only goes to show of the serious commitment of our President para sa kanyang programa na kalusugang pangkalahatan. And Region 1 Medical Center has widened its doors para sa equal access sa mga marginalized sector ng ating lipunan. Okay, yan po si Dr. Canto, siya po ang spokesperson ng Region 1 Medical Center ng DOH sa Dagupan. At ang pong lingkod, ang siyang talagang magko-cover po rito sa pagdating ng Pangulo sa pangalawang pupuntahan po ng Pangulo. Andun naman ho ang ating kasamang si Dexter Dupagan at si Rom Tulpig ng EWRS Radyo ng Bayan Tayug. At sa Alaminos City, andun naman po si kasamang Leo Sarni ng Presidential Coverage Team ng Radyo ng Bayan at sasamahan din po natin doon mamayang hapon. Tapos sa lungsod ng Dagupan, Region 1 Medical Center, Bernie Iraskin, DCNQ Dagupan, PBS Radyo ng Bayan, konektado ka. Maraming salamat, Bernie Iraskin. 7,100 islands, one Philippines, one network, PBS. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. Sina Direktor Thelma Dumpit Morillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, Director Thelma, balikan na natin si Ms. Maricel Amanjin, ang Sales and Marketing Manager ng Miguelitos International Corporation. Oo, at wala na tayong panahon. Sayang, no? Malapit na yata tayong magtapos. 9 minutes pa. 9 minutes pa ba? Pwede pa. Okay, so pwede pa. So, ang dapat pagtuunan natin ng pansin, nandiyan ba si Yes, I'm here. Ayan. Okay. Yes. So, Maricel, you were talking about 5,000 pesos. You can already start a business. Siguro pwede natin pagtuunan ng pansin yan kasi yan ang pinakamadaling umpisahan. Totoo po yan. Kasi ngayon, syempre, hindi naman po tayo madaling makapaglabas ng over 100,000 pesos para lang magsimula ng negosyo. Hindi po ba? Oo. So, maganda po talaga yung
pagiging isa rin naming manufacturing company kasi mas marami po kaming taong nabibigyan ng pagkakataon na makapag negosyo sa murang halaga. So, ito na nga po yung tinutukoy namin na shake. So, ang tawag namin sa shake namin is Shaky yung Shake. kanina, okay. So, yung sa 5,000, ano yung kasamang mabibili mo doon? Actually, hindi naman po talaga 5,000. Basta lang po meron kayong blender kasi since manufacturing company nga po kami, pwede kayong bumili ng premixes sa aming office. So yung ingredients pala. Yes. Okay, so kung gusto niyo po, 5,000, magkano naman ang pwede nilang kitain? malaki po yung pwede nilang kitain dito, lalo na po sa mga beverages namin. Kasi po, ang puhunan lang natin is nasa 100 pesos. Pwede po kayong kumita ng hanggang nasa 300 to 500 pesos. Talaga? Yes po. Kasi po, kagaya niyan, sa shake namin, ang puhunan lang po natin dito is nasa 90 to 100 pesos. Tapos po, ice lang and blender lang ang kailangan natin. Hindi na kailangan ng sugar. So, yun lang ma'am. Madaling mga lalagyan, ano? Yung lalagyan siguro. Yes po, yung lalagyan lang. So, yun pa lang, pwede na natin gamitin kahit sa mga schools or kahit sa mga kapitbahay lang natin. Pwede na tayong simulan ng business, lalo na po at summer ngayon. Ayan, tama-tama. Kahit hindi sila dapat dun sa isang cart, pwedeng kahit isang machine lang, ano? Yes pwede po. Nila pwede na silang mag-start. So, ano pa yung iba nilang concept? Ang concept po namin ngayon, marami po kaming concept na pwedeng pagpilian ng mga gustong magnegosyo. So, unang-una na po yung pinaka-original na franchise concept namin, yung Miguelitos Ice Cream. Okay, so ito po yung pinaka-patok na franchise sa amin. And then, ito po yung kasunod niya, yung fried ice cream. So, right now po, ang Miguelitos International Corporation pa lang ang mayroong patok na fried ice cream. Okay, so, and then yung pong tinatawag namin na vanilla ice pearl, ito po yung shake. So, kagaya nga po na sinabi ko kanina, hindi natin kailangang mag-franchise, pwede po nating bilhin yung premix lang and then magtinda na tayo ng shake kung saan man tayo may magandang location na makikita. Apo. And then yung Jangkang noodles namin, ito rin po yung isang napaka-healthy noodles na available din sa market. So, ito po yung isa sa pinakamagandang franchise namin. Marami po ang nagpa-franchise nito dahil sa murang halaga lang nung bibilihin nyo, busog na po kayo. Ano to? Parang yung mga popular brands na noodles na nilalagyan lang ng hot water? Yung ba ito? Opo. Dahil po meron tayong hot water, tapos i-dip lang po natin, ilalagay lang po natin yung noodles doon, i-drain, tapos ilalagay na siya sa kanyang lalagyan. Meron lang po siyang toppings and we have different sauces na pagpipilian ng mga tao. Okay. Ayan, alright. At Maricel, doon sa mga listeners natin na gusto pang magkaroon ng idea or yung mga impormasyon about franchising business, saan kayo nila matatawagan? Yes po, pwede po nila kaming tawagan sa 822-5028 and 984-0448 para po doon sa mga gustong magnegosyo. And at the same time, pwede rin po kayong mag-visit sa mismong warehouse office namin para makita nyo po yung lugar namin. Located po ito sa 8888 Marian Road 2, San Martin de Porres, Parañaque City. Meron akong huling tanong. Paano kung yung isang kliyente ninyo ay may sariling idea, ang kailangan lang nila ay yung cart, gumagawa rin kayo? Meron po. Pwede naman po kami kasi meron po kaming sariling fabrication. Okay. So pwede po nilang ibigay yung design. Oo. Magkano yung isang cart kung magpapagawa? For the cart po, magre-range po siya ng kasi po yung mga materials na ginagamit, pero magde-defend lang din po tayo sa kung gaano kalaki yung gusto nilang cart na ipagawa. Kasi right now, ang cart po namin, yung standard na ginagamit sa mall, kaya po medyo malaki po yung kailangan natin doon. So nagre-range po siya ng nasa 15 to 25. 25 to 50,000? Opo. Just for the cart alone? Yes, ma'am. Okay. Well, again, thank you. At partner, ako ang dyan, kailangan talaga sipag, tiyaga at sakripisyo. That's right. Gusto mo maging matagumpay. Hindi dapat mawala yung mga qualities na yan. Maraming salamat, Maricel. Maraming salamat din po. Salamat sa lahat.
Magandang umaga. Magandang umaga. Okay. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. 3 minutes bago tayo magpaalam, Director Thelma, yung sa ating portion na Drive My Caravan. Baka may mahalagang activity ngayong araw na ito, Director, na dapat nilang malaman. Ano? Ang unang-unang dapat nilang malaman, today, March 15, is World Consumer Rights Day. Yan. So, dun sa mga ating kababayan na hindi alam ang kanilang karapatan bilang mga mamimili, magbasa-basa kayo. Hindi, sa DTI Region 5 sa Legazpi, in fact, merong regional symposium na gagawin dyan. Ayan, mahalaga malaman ang inyong karapatan, ipaglaban ang karapatan bilang isang mamimili. Diba? Para namang si Gabriela, ipaglaban. Ipaglaban. Iba pa nga, makibaka. Pero iba na yun. 2 minutes before 9 o'clock, Director Thelma, paalam na tayo. Okay, so hanggang sa susunod muli, ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay at muli po tayong magkarinigan sa susunod na Biyernes. Naku, hindi pa naman Holy Week next week, di ba, partner? Hindi pa naman. Oo. So anyway, next week magkakarinigan pa tayo uli. At hanggang Friday, have a nice weekend, everyone. Okay, bye-bye, Director Thelma. Bye. Thank you for listening, mga kaibigan. At yan po ang kabuuan ng edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo. Maraming salamat sa inyong ginawang pagsubaybay. Until next Friday, ako po si Tess Ramirez. Nagpapasalamat ang marami sa ngalan ng lahat ng aming mga nakatuwang. Si Miss Marela Jem Castro, ang aming producer. Thank you, Marels. Ganyan din kay Miss Marjorie Posas. At sa aming mga magigiting na technical engineers. Thank you so much kay Engineer Lita de los Santos at kay Engineer Jun Palada ng DWBR. Until next Friday, have a nice weekend. Bye!